Mga kaboses, ang napakagandang araw po sa ating lahat at welcome na naman po dito sa ating YouTube channel. And for today's episode, mga kaboses, no, sa wakas ay nagsalita na po, no, si Attorney Claire Castro, mga kaboses, regarding po sa issue ng pagkamatay ni Paulo Tantocu, mga kaboses. Ngunit, expected na po natin, mga kaboses, yung kanya pong sagot, no? Siyempre, wala pong ibang masasagot, mga kaboses, ang Malacanang kapag na-corner na po palagi, yung salitang fake news raw ho, mga kaboses. Fake news na naman ho raw yung mga lumabas sa report regarding po sa drug overdose, regarding po sa pagsama ni Liza Araneta Marcos, no? Mga kaboses, fake news raw po yun, no? Ayon po kay Attorney Claire Castro. Well, mamaya mga kaboses, magbibigay tayo ng komentaryo. But for now, pakinggan po muna natin ito pong video, no, sa kanya pong kanina, statement niya po kanina, mga kaboses, during po sa press briefing, no, na isinagawa, mga kaboses, doon sa Malacanang Palace. Narito po ang sagot ni Attorney Claire Castro. The news of the late Paulo Tantocu's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Amy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Ayun. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Ah. Unang-una, si Mr. Paulo Tantocu ay hindi po kasama sa official entourage Oh, ni FL o Talaga ba? ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, ayun. hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook Sige. ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Imbis na magsalita, ay kanya pa. Beverly Hills Police Department para malaman nyo na mag-imbestiga. na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yun ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Okay, drug overdose to Miro. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service Okay. na provide ng US. At meron Okay. din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel Sige. ni Mr. Tantocu. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities March 8. Oh. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. Ito po yung time kung saan marami po mga nagbabash, no, March sa mga in-upload, mga Makikita kaboses. niyo po sa screen Kasi ayon po na sa mayroong iba, konsyerto para sa Pilipino. edited daw. Well, hindi natin Nakikita alam niyo yan. sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, Okay. hapon hanggang gabi.
Pero yung yung Paanong masasabi fixed na date, March 5 ng to mga 8 ang nilagay lang. obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, Oy. pero lumalabas na kayo propagandista, Mhm. maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taong bayan. Mhm. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Ayun. Fake news ang balita. Yan po sabi ni PCO Undersecretary Claire Castro. Fake news raw po ang bahagi ng police report na nagsasabing drug overdose ang pinag-iinilang sanhi. Mga kaboses, dahil dinagdag lamang daw po yun. Pati na rin ang pagbanggit sa 3 pangalan ng mga taong tinanong ng pulis, mga kaboses. Ito po siguro yung sinabi niya, no, na fake, mga kaboses. Ito pong may pangalan, mga kaboses, ni Dina Arroyo Tantoco, yung pangalan ng asawa ni Tantoco, Paulo, mga kaboses, Liza Raneta Marcos at Alexa Miro, no, mga kaboses. So fake daw po ito, lalo na po yung namatay raw po dahil po sa drug overdose. Well, lumabas na, di ba, yung medical record. Pinalabas yun ng News 5, pinalabas ng Billionaire News Channel at ang ibang media outlet. Pinalabas nga sa GMA News, ngunit binura kagad ng GMA. Di po natin alam kung anong reason, no, mga kaboses, bakit nila binura. Kaya doon na po tayo merong hint, mga kaboses, na darating pa rin yung araw na parang wala lang rin ito, mga kaboses, kasi siguro, no, alam na ng GMA na ito mangyayari, na ide-deny rin ito ng palasyo, kasi unang-una, ongoing pa naman po ang investigation dito sa Los Angeles, mga kaboses. So, hindi pa rin nasagot ng Malacanang, mga kaboses. Kulang pa rin Bakit kulang, mga kaboses? Dapat pong malaman ng taong bayan, base po sa dokumento, hindi po doon sa yun pong sinabi po na nung posting, mga kaboses, na may event. No, kasi yung nakalagay doon is March 5 to 8 di ba? So, meaning walang fixed date kung kailan nangyari yon, na time na yon, mga kaboses. So, hindi pa rin maliwanag sa taong bayan kung sino pala yung kasama ni Paulo Tantoco doon, no? At yung una pong sinabi po ni Claire Castro, mga kaboses, na hindi daw kasama sa entourage, ito pong si Paulo Tantoco. Ano po yung mga video na lumabas, di ba? Nung gabing iyon, mga kaboses. So, hindi pa rin maliwanag talaga. Kung hindi man totoo, mga kaboses, yung sinabi niya, o sinabi man niya na fake news talaga. So, ano ang masasagot niya doon po, mga kaboses, sa lumabas, no, sa Los Angeles County na medical record, mga kaboses, na nagsasabi, mga kaboses, na itong si Paulo Tantoco, mga kaboses, ay namatay dahil sa cocaine effect, no? At nakumpirma yan dahil nung una pa po, sinabi na po, lalo na po ni Vice President Sara Duterte, na yung police report doon sa LA, mga kaboses, lumabas doon na merong white powder substance, which is hindi pa po in-interpret na cocaine o ano bang klase na yun, mga kaboses. Ngunit nitong nakaraang araw, naglabas na po ng opisyal, no, na
ang LA County Medical Examiner na talagang ito si Tantoco ay namatay dahil sa cocaine. Mga kaboses. So ongoing pang investigation. Marami pang time talaga si Claire Castro na sabihin niya, no, na fake news. Siguro, ang definition niya sa fake news kapag ka hindi pa convicted, mga kaboses, hindi pa napatunayan sa court or any judicial court, mga kaboses, hindi pa napatunayan, fake news pa. Kasi wala pa di ba? Sige, pagbigyan natin, mga kaboses, ngunit abangan natin. Pati pa si Senator Amy Marcos na nagsalita, fake news daw, mga kaboses. Ewan ko kung sinong pinaparinggan niya na obstructionist. At yung mga media, mga journalist na naglabas, mga kaboses, sa sinabi niyang propagandist. Propagandist, kung hindi naaayon, mga kaboses, sa kanilang interes. No? Propagandist, kung hindi po naaayon sa kanilang kagustuhan. Pero, no, kapag babango sila sa isang balita, yun ang para sa kanila ang tunay na balita. Kaya siguro natakot ang GMA News kasi alam nilang hasta ng Malacanang, no, mga kaboses. So sa sinabi po ni Senator Amy Marcos, given the gravity of these allegations and the matters undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report. Hindi po yung ganon, ha? On the circumstances of Mr. Tantoco's death, including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or other Philippine government officials. I also call for the clarification of the First Lady's whereabouts at the relevant time, as may be reflected in official records such as the medical examiner's report to dispel further speculation. So, yung sinabi na to dispel further speculation, nananatili pa rin po spekulasyon dahil hindi po sinagot hindi po komprehensibong sagot ang binitawan ni Attorney Claire Castro. Ano lang? Fake news. Tinawag lang na obstructionist, propagandist, yung mga journalist na naglabas, mga kaboses. At tinawag na fake, mga kaboses, yung mga dokumento. Kayo, reaksyon ninyo, mga kaboses, sa baba. Please subscribe, like, and share para po, mga kaboses, updated kayo sa susunod natin na uploads, ha? At please click the notification bell para notified po kayo sa lahat po natin na mga bagong episodes na lalabas dito sa ating YouTube channel sa Standpoint Analysis, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat. Ako po si Kaboses Wins at ito po ang Standpoint Analysis, mga kaboses.